Hello classmates, today we're going to talk about our last lesson, which is the Earth's history and geologic timescale. What is geologic timescale? Geologic time is a timescale that is similar to the Earth's calendar. It divides the Earth's 4.6 billion year history into time units. This division is based on major events in rocks and fossils. Simply, it is a timeline of the Earth's history based on rocks and fossils. Dito nalalaman natin or kung paano nga ba nagsimula ang mundo, kailan nga ba nagsimula ang mundo, at ano nga ba yung mga pagbabagong naganap dito. And yung mga life forms na kailan nga ba or ano yung mga life forms na nabuhay dito sa mundo. And then, kailan sila nabuhay. Also, included din dito yung pagkakaroon ng mass extinction or yung pagkabura nila dito sa mundo or mga pagkamatay nila na bigla na lang silang namatay due to circumstances na matatakal din natin on the next slides. With the help of rocks and fossils, scientists were able to make this geologic time scale. Also, with these fossils and rocks, scientists can better understand when different life forms existed and when significant events happened. I will going to show you that geologic time scale. This is the geologic time scale, and geologic time is subdivided into hierarchical intervals. The largest sections are the eons, and then eons are divided into eras, and eras are divided into periods, and periods are divided into epochs. But we're just going to focus on eras in general. The time scale is divided into 4 large periods of time or eras. These are the Cenozoic the Cenozoic era, Mesozoic era, Paleozoic era, and the Precambrian. The first here is the Precambrian, and then Paleozoic, and then Mesozoic, and then Cenozoic. Now let us move on to the discussion of the eras. The first era is the Precambrian era. The Precambrian era happened or took place about 4.6 billion years ago to 541 million years ago. Sorry. Diba nagsimula yung formation ng universe natin or pag-expand ng universe according to Big Bang noong 13.8 billion years ago, and after mga 9.2 billion years nabuo naman na yung Earth. Yan. And during this early formation of the Earth, nabuo na yung core, and then mantle, and then yung crust, and nagkaroon na din ng water or the ocean. And after billions of years din, nagkaroon na ng life dito, yung mga microorganisms and mga soft-bodied creatures. Kaya nga considered na ang Precambrian era is the age of early life. Dito sa era na ito, nagkaroon na ng soft-bodied creatures like worms and jellyfish. They lived in the world's oceans while the land remained barren. Sabi dito, wala pang sa water sila or sa ocean sila naninirahan yung mga soft-bodied creatures, mga worms and jellyfish, kasi during these early times of the Precambrian era after the formation of the Earth, wala pang mga landforms kasi dito, ocean pa lang. And then here are the common Precambrian fossils, the mats of algae called stromatolites. Very common to sa Precambrian era na nabuhay daw yung mats of algae called stromatolites. Actually, it is called blue-green algae, or it is not literal na algae na lumot. These are cyanobacteria, and cyanobacteria are responsible of photosynthesizing or making oxygen, and sila ay naninirahan sa oceans. And dito nga na-freeze sila dito sa stromatolites or sa fossil na stromatolites.
Ito yung tawag sa mga fossils ng cyanobacteria, stromatolites. And then, microorganisms such as bacteria, yun kasama na yung mga cyanobacteria and other types of bacteria. And extremophiles, itong extremophiles na ito ay naninirahan daw sila sa mga extreme weathers, such as mga extreme heat or extreme cold, na sobrang init kaya nilang mabuhay doon, and then sa sobrang lamig naman na part ng earth is kaya rin nilang mabuhay doon. And common simple animals. Ito yung mga simple animals, mga soft-bodied creatures na during Precambrian era. Mga Ophabinia, Marella, Anomalocaris, mga yan. Yan yung mga fossil ng simple animals during Precambrian era. So, ito na yung sa geologic timescale. About 4.6 billion years formation of the earth, nagkaroon na ng crust, nagkaroon na ng life, yung mga early bacteria, mga algae, stromatolites, yung sa mga cyanobacteria and other bacterias. And the oldest known earth rocks, yung mga nasa loob ng earth natin, nasa below surface, yung mga rocks na yun parang old na sila. And simple multi-celled organisms, mga jellyfish, yung mga jellyfish, mga worms, may mga cell kasi yung mga yan, meron naman silang mga cell. First iron deposits, mga yan. And then ito na sa pagtatapos or sa mga katapusan ng Precambrian era, mga bandang Proterozoic eon. Nagkaroon na dito na nabubuo na yung mga landforms. Yun, nagkaroon na ng supercontinent and drifted apart. They drifted apart, sabi dito. Parang dahil sa mga plate tectonics, nagkaroon ng mga cracks, and then nagkaroon ng mga biyak sa mga supercontinents. Yung sa Pangaea, nagkaroon na sila ng mga parang division, Now, sa Paleozoic era naman tayo. Ang Paleozoic era is, di ba sa Precambrian is under siya ng tatlong eons, under siya ng tatlong eons yung Precambrian. And then yung mga susunod pang eras, under na siya ng Phanerozoic eons. And ito yung mga periods niya: Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, yung mga yan. During naman sa Paleozoic era, about 541 to 252 million years ago, fish, diversified, and marine organisms were very abundant during the Paleozoic. Sabi dito, dumami na yung mga marine organisms or mga marine life. Nagkaroon na ng maraming mga isda, mga jellyfish, yung mga yan. Common Paleozoic fossils, the trilobites and cephalopods. Ito yung pinaka-common talaga na makikita mo pag nag-search ka sa mga internets, ganun. Yung trilobites is under siya sa Paleozoic era. Siguro meron na din sa mga times ng Precambrian, pero dito talaga mas dumami sila, yung mga trilobites and cephalopods such as squids, di ba? May mga soft body naman nung Precambrian. Meron din dito sa Paleozoic, dumami pa sila kasi tingnan mo yung squid sila, tapos parang may mga variation ng squids. Merong patusok yan, pahaba, and then mayroong mga maliliit, gano'n. And then insects and ferns, nagkaroon na din ng dito kasi nabuo na yung mga lands dito na may mga lands na, and then mayroon ng tawag nito mga forests, gano'n, may mga plants na sa lands. And then itong
Meganeura na to is parang sa family daw or may similarity sila sa mga tutubi ngayon or the dragonflies. Pero kung yung mga dragonflies ngayon is ganito kaliit, ganito sila, yung mga meganeura, malalaki sila, mga ganyan. Malalaki sila, hindi sila maliliit. And mga ferns, yun na nga, sa mga landforms, mayroon ng mga ferns, tumubo na yung mga ferns, yun. Dito nila nakita yung mga parang dito nagsimula yung mga ferns sa era na to, Paleozoic era. And then ito na, dumating na ang the greatest mass extinction in Earth's history ended in this era. Bakit sinabing greatest mass extinction? Kasi dito naganap yung pinakamalaking mass extinction of life on our planet occurred at the end of the Permian, pagtatapos na to ng Paleozoic era. Permian. Sa Permian na nagkaroon ng largest mass extinction. 96% ng mga species daw is nawala, na-perish, namatay. And evidence suggests that massive volcanic eruptions, dahil daw sa mga volcanic eruptions, yung mga meteor na tumatama dito sa Earth, and then sa severe weather conditions or mga severe heat or severe temperature, sabihin na natin na parang dahil sa sobrang init, dahil sa methane, ganon. Ito yung mga nag-contribute sa mass extinction na ito because of the volcanic eruptions, meteor impacts, and increased temperature because of methane. Ito naman sa geologic timescale. During the Paleozoic era, early shelled organisms. Dito na nagkaroon ng mga, di ba, nag-diversify ng mga marine life. Mga sharks, meron ng mga sharks, primitive fish, trilobite. Maximum dumami yung mga trilobites, and then nagkaroon ng mga corals. Extensive ocean covers most to North America. Sa America naman to kasi yung mga pag-aaral mostly hindi naman kasi inaaral dito sa Philippines, di ba? Sa America ganun yung mga first world countries yung mga nag-aaral dito. Kaya yan, nilagay pa yung mga Pennsylvania, ganun, Mississippi yan. Mga state naman sa America, Ito na, sa primitive fish, nagkaroon ng mass extinction noong Silurian period under Paleozoic era. Namatay yung mga primitive fish, trilobites, mga yan. And after that, nagkaroon naman na ng mga land plants. And then first forest evergreen. Nagkaroon ng mga forests. Yumabong yung mga plants, and then nagkaroon na rin ng mga amphibians, and mass extinction ulit. Yun, may mga namatay ulit, and then siguro may mga nag-survive naman, pero after that kasi nagkaroon ulit ng yung largest mass extinction. Talagang 96% of the species nawala, and then so ayun, nagkaroon ng mass extinction. Maraming namatay ng mga species. And then now let's go to Mesozoic era para kay Irish. Si Irish na magdi-discuss nito. Bye!